Vietnam, kapatid na Dito Bahe. Go ahead, Ho Chi Minh. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, sa ganito pong pagkakataon. Kapatid na Eileen, narito po ang magtatanong, si kapatid na Renisa Regalado, 23 years old, isa po siyang Catholic. Gusto ko lang pong itanong, naayon po ba sa Biblia ang isang pag-oopera sa isang tao, lalo na po ang craniotomy? Alam mo kapatid, sang-ayon ng Diyos doon kasi ang Diyos mismo nag-opera rin eh. Basahin natin ang Henesis Kapitulo 2 at versikulo 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kita mo kapatid, di ba ang Diyos yan nag-opera unang-una and the product of that operation is Eve. Ang produkto nun si Eva. Kinuha niya isang tadyang ni Adang, yung tadyang na yun ang ginawa niyang si Eva. Paano naman makukuha yun kung hindi inopera yung flesh ni Adan? Kaya ang sabi sa Biblia, pinaghilom. Ibig sabihin, iniwan ng Diyos yun, no? Pinaghilom ang laman sa dakong yaon na pinagkuhanan niya ng tadyang ni Adan para gawin niya si Eva. Ngayon, yung pag-oopera na natuklasan ngayon ng modern science ay kung ginagawa with utmost concern and with utmost carefulness, kasang-ayon ng kalooban ng Diyos yun. Sa Ecclesiastes Kapitulo 3, ito ating mababasa sa versikulo 10. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ayan, yung sakit, pinagsasanayan yan eh. Sa isang banda, yung doktor nagsasanay, at yung katawan ng tao nagsasanay din maka-adapt sa sakit. Kaya sa ating katawan, pagka nagkasakit ka, halimbawa, nagkaroon ka ng beke, dalawang side, kanan at kaliwa, may beki ka, napapagsanayan ng katawan na ngayon, magpuproduce yan ng mga antibodies para pagdating ng pangalawang pagkakataong sasalakayin ka nung virus nung beke, ay meron ka ng depensa, na i-immune ka na. Parang ang tawag doon, immune ka na doon sa virus ng beke. Yun din ang prinsipyo nung tinatawag nating immunization eh. Yung bakuna. Binalagyan ka na nung virus para mag-produce na yung katawan mo ng antibodies para pagdating nung malakas na virus o bacteria ay meron ka ng panlaban. Yan ang mga tinatawag sa medisina na similia similibus curantur. Yan termino ng mga doktor yan saka ng mga siyentipiko Similia similibus curantur. Ibig sabihin, yun ang ideya ng tinatawag natin na vaccination Yan kasi bunga ng pag-aaral ng mga tao. Ngayon, kung ang tinatanong mo kapatid, yung craniotomy, which is a delicate operation, pwede rin yun kasi doctors will not do that kung wala naman chance of survival. Di ba? In cases very necessary for that kind of operation, wala namang labag sa Biblia yon. Ang Biblia kasi is pro-life. Ito'y nasa panig ng buhay. Yun din naman ang pinapractice ng medicine to save life. Kung merong mang doktor na ang pinapractice to save money, mali na yung prinsipyo niya. Pero ang talagang profession ng pagiging doktor is to save life. Huwag naman magagalit yung mga doktor. Meron kasing mga doktor to save money. Kaya kahit mapirwisyo pasyente niya, basta kumita lang siya, okay lang sa kanya. Pero in cases like what you are asking now, wala akong makita sa Bibliang yun ay mali. Tignan natin, Sis Luz, ang kahulugan ng craniotomy. A craniotomy is a surgical operation in which a bone flap is temporarily removed from the skull to access the brain.
Craniotomies are often a critical operation performed on patients suffering from brain lesions or traumatic brain injury, TBI, and can also allow doctors to surgically implant deep brain stimulators for the treatment of Parkinson's disease, epilepsy, and cerebellar tremor. The procedure is also widely used in neuroscience for extracellular recording, brain imaging, and for neurological manipulations such as electrical stimulation and chemical titration. Human craniotomy is usually performed under general anesthesia, but can be also done with the patient awake using a local anesthetic. The procedure generally does not involve significant discomfort for the patient. In general, a craniotomy will be preceded by an MRI scan, which provides a picture of the brain that the surgeon uses to plan the precise location for bone removal and the appropriate angle of access to the relevant brain areas. So, yung craniotomy na sinasabi, kapatid, ay ano naman yan, it's not a suicidal procedure. It is a procedure wherein the patient may be relieved of the problem. Kaya okay lang, kapatid. Kaya lang kung minsan, you have to consider the age of the patient. Kung ang ooperahan mo sa ulo ay 91 anyos na, you might as well let him rest. Diba? Kung halimbawa, 91 anyos na, o kaya 80 anyos na, bubuksan mo pa yung bungo, tapos yung iskal, naku, maselan yun, kapatid. Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid. Opo, maraming salamat po, Brother Eli.